Magandang araw mga master. Ngayon gagawa tayo ng improvised water bath gamit ang temperature controller na ito, Omron E5cc, at syempre ang ating electric kettle. Yan, gagawa natin yan, controller. Kung wala kayong calibrator, pwede na to. Manood lang kayo at syempre mag-comment. Pinoy Calibration Master. 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 Ayun, magandang araw mga master. Ngayon gagawa tayo ng improvised water bath. Para kung sakaling wala kayong pambili ng mahal na water bath, pwede kayong gumawa ng improvised water bath. Ang kailangan lang natin ay bumili tayo ng temperature controller. Kahit anong controller. Pero itong ating sample ngayon ay Omron E5cc. Ayan. Itong isang sample natin, pwede rin naman to. Halos same lang naman siya, ang pagkakaiba lang. Ito kasi pwedeng thermocouple, pwedeng RTD. Ito naman, pwede siyang thermocouple. Ito siya. Pwedeng RTD at pwedeng 4 to 20. Yan. Ngayon, ang kailangan natin ay circuit breaker. Itong circuit breaker, ang purpose nito, nagtitrip to. Kung sakaling may short dyan, halimbawa, accidentally nagdikit yung magkabilang linya. Instead na pumutok siya o masira itong mga gamit natin dito, magtitrip siya dito. Automatic siyang mag-off. Iyan ang purpose ng circuit breaker. Tapos syempre, ito yung main natin. Ito yung nagko-control. Ito yung PNID or temperature controller. Pero hindi lang siya kasi temperature controller eh. Meron din kasi siyang 4 to 20 kaya PNID to. Pag temperature controller lang kasi, ano lang yon, RTD at thermocouple lang yung source or thermistor. Ito kasi may 4 to 20 kaya PNID na tawag dito. Tapos isa pa natin kailangan ay relay. Itong relay, ang purpose nitong relay ay switch siya. Meron siyang supply na supply na 3 to 32 BDC. Ibig sabihin, kailangan niya ng supply na nasa range na yan. Kapag may supply yan, magsi-switch off to. Nakaano kasi ito eh, normally close. Kaya pag nagkaroon to ng supply, automatic niyang papatayin yan. Yung command naman na yon, galing yan dito sa controller. Tapos isa pang kailangan natin, siyempre yung bat natin. Itong bat na to ay bili lang kanyan, Astron. Kettle lang siya. Initan lang siya ng tubig. Wala siyang automatic na naman. Hindi siya automatic na namamatay. Kumbaga pag sinaksak mo siya, i-on mo lang, dire-diretso na yung ano niya, yung pag-init. Yan. Tapos syempre outlet. Kailangan lang kapag pipili kayo ng wire na gagamitin, pag dito sa heater, kailangan makapal yung wire kasi pwedeng matunaw yan. Kasi heater ang inyong pagaganahin. Ayan, nag-on na siya. Kasi nakaset sa 60. Kapag wala pang 60, mag-on ang heater. Kapag nag-60 na yan, mamamatay ang heater. Yan. Hintayin natin. Pag nag-60 yan, mamamatay yun. Ayan, may supply yan. Pag pula yan, may supply yan. Ngayon, pag nag-60 yan, mawawala ng supply. Ayan, nag-60, nawala ng supply. Namatay yung linya niya, naputol. Kumbaga, naputol. Nawala ng power. Ayan. Unahin natin, paliwanag natin tong temperature controller. Temperature controller, ito yung nagko-control sa lahat
meron siyang indicator. Yan, indicator. 61. Ayun yung indicator niya, 61. Tapos, 60. Yan. Yung nakaset dito, 60. Paano mag-set dyan? Pindutin mo lang yan. Oh, yan. Pindutin mo lang yan. Yan. Taas baba lang. Tapos, pag go na, enter mo lang. Sorry. Yan. Enter mo lang. 60 natin. Yan. 60. Dahil 62 siya, hindi siya nag-on. Makikita rin pala dito yung kung nag-on yung heater niya, yung out, may nakalabas dyan ng out. Mamaya, mag-on ulit yan kapag bumaba siya sa 60. Ibig sabihin, kailangan niya nang mag-heating kapag bumaba siya sa 60. Yan. Ito, mayroon siyang, dapat, pag gagawa kayo nito, marunong kayo magbasa ng diagram, marunong kayo mag-interpret. Paano ba yan? Meron niyang number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Yan. Yung kaliwa na yan, yung mga terminal na yan, mga wire, may bilang yan. 1, 2, yung tornilyo na yan, dalawa, tapos may bakanting isa, tapos tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6. Tapos dito sa kabila, ayan. Ayan, dyan yan. Ayan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya hanggang 12 yung diagram na yan. Ayun, itong 1, 2, ito yung output niya. Yan yung labasan nung ito yung humihingi ng command sa controller. Kumbaga dito yung lumalabas yung command ng controller. Ayan, positive, negative. Ang output nga pala nito ay 12 volts. Ayan. Ayun, 12 volts. Ibig sabihin, habang hindi pa niya namimit yung init, meron niyang supply na 12 volts. Yan. Kasi nga, yan 12 volts na yan, positive, negative yan, nakakonect yan dito sa SSR. Na itong SSR, pag nagkaroon ng power, mamamatay yun. Kumbaga mapuputol yung linya. Kung wala namang power dito, kung wala siyang 6 volts na nilalabas, naka-normally close yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang gana nitong heater natin. O, yan. Yung 1, 2 na yan. Yan lang naman ang ating kailangan dyan. Yan, yung output. Tapos, meron din dito. Ito naman yung sensor. Itong 4, 5, 6. Yung 4, 5, 6 na yan. Yan. Nakita mo yan sa 4, 5, 6 na yan. Yung ABB, yun yung RTD. Ibig sabihin, optional siya. Pwede siyang RTD. Tapos, meron din siyang TC. Ayan, TC, yun yung volts. Millivolts. Thermocouple siya. Ibig sabihin, yung sensor niya pwedeng RTD, pwede ring TC. Tapos meron pa siyang isa. Kasi itong isang controller natin dito, RTD at thermocouple lang yan eh. Ito, meron pang isa. Pwede rin siyang mag-input ng 4 to 20. Ayan, may MA. Kaya itong controller na to, pwedeng iba-ibang sensor dito. Pwedeng RTD, pwedeng TC, pwedeng temperature transmitter. Kahit ano, basta may 4 to 20. Yan. Sabihin, ito yung receiver niya ng mga sensor. Yung 4, 5, 6 na yan. Receiver siya ng mga sensor. Tapos, meron dito wait lang. Yan. 250 switch naman siya. Yan, switch. Pag kinonect mo dyan, pwede siyang switch. Yan, pwede nating ilagay dyan ng alarm. Yan. O ilaw. Kung halimbawa, kung may high and low kayo na limit, pwede nyong lagyan ng ilaw na green or pwedeng red. O pwedeng parehong red. O pwedeng parehong nakakonect sa red. Yan. Tapos ngayon, hindi naman natin ito kailangan kasi hindi naman tayo maglalagay ng alarm dyan. Ito lang ang kailangan natin ulit, yung SSR relay. Ay, hindi pala. Ano pala to? Ang SSR relay pala. Dito na pala tayo nag-SSR relay sa ano. Yan. Wait lang. Tama.
hindi pala natin to gagamitin ng 7, 8, 9, 10 kasi switch lang yan ng alarm. Tapos ito yung supply, ito yung pinakang supply, ito yung nagpapagana dito sa controller, ito yung supply. Ito yung nakasaksak sa 220 volts yan, 11, 12, yan supply, walang polarity kasi AC yan. Kaya yan, itong supply na to, nakakunik yan sa breaker. Ayan. Ayan o. Ayan, ano yan? 11, 12. 11, 12 yan o. 11, 12 yan. 11, 12 nakakunik sa breaker. Ibig sabihin doon sa switch. Ayan. Tapos nakakunik yan doon. Oh. Ayan, nakakunik yan dyan. Basta yan, nakakunik. Breaker, yan. Kunik yan. Yan, nagpa-power na siya. Tapos yung sensor, ang sensor pala natin yung ginamit natin ay thermocouple. Yan, thermocouple. Yan. Thermocouple yan. Connected siya dito. May polarity din ang thermocouple, positive, negative. Make sure lang. Yan, may polarity yan. Tapos okay na pala sa ito yung diretso sa SSR relay. SSR relay. Okay. Ano tayo? Isang loop tayo. Ang tawag nga pala dito ay closed loop. Closed loop. Ang tawag dito. Closed loop. Nalimutan ko na. Basta closed loop. Meron kasi open loop. Pag open loop, monitoring lang yon. Simula sa sensor, kagaya nito. Loop yan, pero open lang yan. Kasi hindi itong thermometer na to, hindi niya kaya mag-control. Kaya simula sensor hanggang digital thermometer, loop siya, kaya lang open. Pag closed loop, simula sensor, dadaan ang controller. Hindi to temperature indicator lang. Ito indicator, meron siyang setting, ibig sabihin nagko-control. Pagdating ng sensor dito sa controller, i-control niya yan, yung temperature. Tapos hanggang doon sa heater. Tapos yung heater, mini-measure naman siya ng sensor, kaya closed loop siya, umiikot-ikot lang dyan. Kaya kung nakaset yan sa 60, hindi yan lalayo sa 60, i-control niya yan, yung 60, yung temperature niya, i-control niya yan. Yung setup pala natin ito ay ayan. Yung power nito, alam nyo na yan, siguro AC lang eh. Kabit nyo lang yan dyan, yung 11-12 dyan sa power cord. Yan, dito sa power cord. Kabit nyo lang yan dyan. Pero padanin nyo sa breaker para pag may nag-short dyan, automatic yan magti-trip. Tapos, yung connection niya, yung diagram pala, tingnan nyo na lang dyan. Ayan yung diagram, tingnan nyo. Ganyan lang. Tapos, ayan yung sensor. Madali lang naman ikabit yung sensor. Positive, negative lang yan. Ayan. Tapos, yung SSR relay. Ito. Ayan yung SSR relay. Positive, negative din lang. 12 volt yan. Isabihin, pag sinukat mo to, ng positive, negative yan, mayroon niyang polarity. Kasi DC yan, hindi yan AC. Positive, negative. Ang positive niya ay 1. Negative niya 2. Ibig sabihin, ano yan? Wait lang, namatay. Itong namatay, wait lang. Ayan. Baliktad yata yung sinabi ko kanina. Hindi, ulitin ko na. Ayan. Itong SSR relay, nakakonect doon. Dito ha. Yan. Dito. Yan. Dito. 1, 2. Yan. 12 volts. May output yan na 12 volts. Siya naman yung nagko-command. Halimbawa yan. Ito example. Halimbawa yan. 60. 61. Nakapatay ang heater niyan. Kasi hindi siya mag-heating. Kasi 61 siya eh. Pero pag bumaba yan sa 60, automatic magbubukas yung heater niyan. Yan. Automatic. Paano niya nagagawa na magbubukas yung heater? Dahil dito sa SSR. Yan. Yung switch na yan,
nakapatayan ngayon, naka-close kasi wala siyang power eh. Pag nag-supply yan, magbubukas ngayon yan, magkaka-on pag nagkaroon to ng supply. Iilaw yan, magkakaroon yan ng supply. Mag-o-on naman yung switch, magko-close yan. Saan naman galing yung command dito? Doon sa controller. Yan dito. Yung 12 volts na kaya naman nagkaka 12 volts yan. Yan ngayon wala yan 12 volts kasi naka 61 pa eh. Pero pag bumaba yan sa 60, magkakaroon yan automatic ng 12 volts. Okay? Magkakaroon yan automatic ng 12 volts. Tapos ayan yung connection niyan. Tapos na tayo dun sa sa source, tapos thermocouple. Dito na sa SSR. 'Yon sa SSR na. Ito naman yung connection nito. Ano lang siya kasi, parang halimbawa, for example, ito yung supply ng heater. Ayan, yung supply ng heater na yan, di ba, halimbawa yan, nakasaksak yan doon sa 220. Ito. Parang ginupit lang natin tong wire, pinuto lang natin yung kabilang wire. Isiniris natin tong switch. Ayan. Ano lang kasi yan, switch lang kasi yan eh. Para isiniris lang natin switch. Ngayon, ang ginawa namin dito, para hindi na kami magputol ng wire, gumawa na lang kami ng outlet. Yung ginawa naming outlet, ito, para isasaksak na lang. Yan. Nilagay namin yan dito. Tapos yung connection niya, ayan, yan na lang. Yung wire na yon, yung nakasaksak yan, ito nakasaksak dito. Tapos ito yung connection niya, ng wire na to. Yun na lang isiniris namin dito sa relay. Kaya yung 1, yung kabilang wire ng extension, outlet, ito, yung outlet. Kabilang wire ng outlet. Yung 1 nakakonect dito sa 1. Tapos yung kabilang wire nakakonect yan sa breaker. Ayan. Yung kabilang linya nakakonect yan doon sa kabilang linya. Ayan. Yung brown. Tapos yung blue. Ayan, nakakonect yan dyan. Tapos dahil ang switch niya yan dito, nakakonect, kumbaga ang nakakonect yan isang linya pa lang. Kumbaga yung kabilang wire pa lang ng heater. Ayan. Tapos yung kabila naman, itong 2, i-connect namin dun sa kabila. Ayan. Kumbaga ito na yung supply. Kumbaga ito yung plug ng heater natin. Ayan. Naka-connect yan dun sa 220 volts. Yan. Yan, naka-connect yan doon. Yan yung tingnan natin mabuti para makita nyo. Yung heater, nakasaksak dito sa outlet. Tapos itong outlet ay hinati natin. Kinonect natin sa 1 at sa kabilang linya. Ayan, dito sa left. Tapos yung kabila, yung wire, i-connect na natin doon sa kabila. Ayan, kumbaga ito yung brown, ito yung ng heater. Kasi itong green yung sa heater din. Ayan na, nakikita natin yung command niya. Kasi nag 59, ibig sabihin, yung gagawin ng controller, mag-on siya ng 12 volts. Ayan, 12 volts dito, may 12 volts na yan. Diretso dito, nabuhay yung switch. Kumbaga na-on siya, baliktad yata yung pinakauna kong sinabi. Basta ito yung tama. Yan. Naka-on yung switch, yan, nag-contact siya. Kaya nagkaroon ng supply to. Pero yung ansundin nyo na lang dito sa ko na lang. Bibigay ko na lang yung diagram ng setup. Tapos ang dito naman, ang ginawa lang namin dito ay meron palang manual yan. Kailangan lang, wait lang, 13. Kailangan lang, kung ano yung siyempre, ang ating sensor ay type K, thermocouple, dapat type K ang i-set up natin to. Kasi nababago-bago kasi ang naging RTD, nagiging transmitter, nagiging thermocouple. Ay, yung thermocouple maraming type, kagaya nito. Yung manual niyan, i-search nyo na lang.
Ano yan? E5 Omron E5cc. Search nyo na lang yung manual nyan. Ano naman yan? Makikita nyo naman sa Google. Ayan. Yung Type K natin, yan, dahil ang available nating thermocouple, pwede rin kayong gumamit ang RTD o transmitter, pwede rin yun. Pero ang available natin ngayon ay Type K. Itong Type K ay number 5. Ayan o. Negative 200 to 13. Yan ha. Yan ang available nating thermocouple. 5 negative 20 to 1,300 degrees Celsius. Yan, 5. Kaya kung babaguhin natin yan, baguhin na muna natin. I-hold lang natin to. Ayan, ito. Hold natin yan. Hold lang. Yan. Pag lumabas yan, ayan na. CNT. Ibig sabihin yan, yung sensor na thermocouple, na temperature yan. Mababago natin yan, oh. Nagiging 4, nagiging 5. Taas baba lang itong arrow. Ayan. Dahil 5 ang ating code dito sa ating thermocouple, tinanong natin dito sa manual. 5 nga ba? Ayun. 5 nga. Yan ang ilalagay natin. Ayan, balik lang natin ulit. Ayan. I-hold lang natin, tapos babalik natin. Naging 5. Ayan. Tapos, ano pa ba ang ano natin dito? Ayan, yun lang naman ang ano natin dito, ang ating babaguhin, sensor lang. Tapos meron pa palang isa, yung wait. Ayan, pag lumabas na, i-hold nyo lang para lumabas yan. Siguro mga 5 seconds siguro. Tapos ito pa, meron pa isang babaguhin dito. Ano yun? Ayan, CP. Ayan, ito. CP control period heating. Ayan. Tama ba? Yun nga siguro. Ay, hindi. Sa SSR yun. Sa SSR nga yan. CP nga ba? Wait lang ha. Ay, hindi pala. Ito pala. CNT. Ito. Ayan, mag-focus. Ayan. Ayan, CNT L. Ayan. Ay, ito pala ang lipat. CNT. Ayan, CNT. Ang pipiliin natin dyan ay on-off. Ibig sabihin yan ay on-off siya ng 12 volts. On-off siya ng 12 volts. Ngayon, pag nilagay natin kasi dyan ay isa, yung PCD. Ano yan, yung nagbi-blink lang, may frequency, yung supply niya, yung 12 volts na output dun papunta sa SSR. Ano yon, hindi siya dire-diretsong heater. Hindi siya dire-diretsong 12 volts, paputol-putol siya. Para siyang nagbi-blink-blink na supply, parang 12 volts 0, 12 volts 0, ganon. Kaya ang pipiliin natin dito ay subukan natin para mapatunayan ko sa inyo. Yan. PCD sa CNTL, tandaan niyo yan. Ayan. Ayan, subukan natin pag nag-60 yan. Gawin na lang natin 65 para ayan, 65, ibig sabihin yung ano niyan, yung out, yung 12 volts ay naka-on kasi hindi pa kasi siya 65. 60 pa lang siya, kaya ang tendency niyan, syempre, painitin niya yung heater.
Ngayon, yung ginawa natin PCL nga ba? Oo, siguro PCL. Ayan. Nakikita nyo yung heater niya, ay yung SSR. Patay, sindi, ganon. Kaya yung heater natin, on, off, on, patay, sindi. May ano siya, may sequence. Siguro mga ano yan, 1 Hz siguro yan. Yan. Tapos, yan, di ba nagbi-blink? Ayan, kitang-kita nyo yan, yung out nagbi-blink. Tapos, yung CP na yan, yan yung control process. Basta yan yung nagko-control. Yan, 2 seconds yan. Yung nagbi-blink na yun kanina, 2 seconds yun. Pwede natin siyang pababain. Yan ba, gawin natin 0.1 seconds. O di, tingnan natin. Ayan. Kaya yung 12 volts niya, ano nangyayari? Ayan, pakurap-kurap. Ibig sabihin, 0.1 seconds lang yung interval niya, nag-on siya. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung PCL na nagbi-blink-blink. Yan. Kaya ang gagawin natin doon, para hindi na ganun, on-off na lang tayo. Yan. Balik tayo doon. Yan, PCD. Hindi pala PCL. PCD pala. Mali yung term ko. Ay yung ano ko, sinabi kanina. Yan. Gawin natin on-off. Pag on-off, ayan, diretso lang siya. Power lang siya. Power on, off lang. Kapag namatay, ay kapag na-meet niya yung 65, mag-ano siya, mag-off yung supply niya. O kaya, hindi nagbi-blink yan. Kaya on-off lang ang ating ilalagay doon. Ayan. Pag niya na-meet na yan, pabilisan natin. Gawin na lang natin yung set point niya ay 63. Dire-diretso yung kanyang heater. Ayan. Hindi siya yung nagbi-blink-blink. Ayan, nag-63 na. Nawala na ng supply na 12 volts. Kaya itong SSR na humihingi ng supply ay wala na rin ilaw. Kaya close na yung circuit niya. Ayan, wala na rin to. Ayan. Okay. Try ulit natin ang isa pa. E di, taasan natin ang supply. Gawin natin 68. Ah, 68. Oh, tendency, siyempre may out siya. Ayan. Meron siyang 12 volts output. Siyempre, buhay ang SSR. Pag buhay ang SSR, siyempre naka-on ang switch. Kaya, from sensor, ibabato niya yung temperature. Ayun, ang temperature niya ay 65. Ang setting niya ay 68. Ayan, siya naman ang magko-command sa SSR. Yung SSR naman ang magpa-final control doon sa tubig. So ngayon, ayan, hintayin nating mag-68 yan. Tapos, tingnan nyo ang ating result ng reading. Ayan. Ibig sabihin, maganda ang ating control. Itong ano na to, digital thermometer na to, accurate to kasi mataas ang accuracy nito. Yan. 69 ang atin, no? Malapit lang siya. 68.8, pag na-round up na yan, 69 din naman yan. No? Controlled natin siya. Ngayon, kung wala kayong pambili ng motherboard, pwede kayong mag-improvise. Yan. Kaya wala kayong calibrator, pwede yan. O, 69.06, 69. Okay. O, di ba? Meron na kayong improvised water bath. Sige, sana may natutunan kayo at ang pinakamaganda na may tutulong nyo sa akin ay mag-like, share. Siyempre mag-comment. Ayun mga master, tapos na ang ating tutorial ng temperature controller, ang ating improvised water bath. Subscribe Naaman, KO Masters.